Sa isang nakalulungkot na kahabaan ng kalsada na bumabagtas sa makapal na kagubatan ng Sierra Madre, isang hindi inaasahang pangyayari ang naghihintay kay Nadia Reyes, isang magandang trooper ng truck na may matalas na titig. Tanghali tapat noon nang bigla siyang harangi ng mga tiwaling pulis na may balak mangikil sa bintang na nagdadala siya ng iligal na kargamento. Ngunit hindi nila alam kung sino ang kanilang kinakalaban. Si Nadia ay hindi isang ordinaryong trooper. Sa halip na matakot, buong kalmadong hinarap niya ang mga ito, binantaan pabalik at tinutukan pa ng baril. Ngunit bago pa man matapos ang tensyon, mas lalong naging madilim ang sitwasyon nang biglang lumabas, mula sa likod ng mga puno ang isang grupo ng mga armadong kalalakihan, tinatakot si Nadia na isuko ang lahat ng laman ng kanyang truck. Tumanggi si Nadia, ngunit dahil dehado sa bilang, siya ay napasuko at sa pilitang kinaladkad patungo sa isang lumang bodega na nakatago sa gitna ng kagubatan. Subalit, ang tunay na sorpresa ay naghihintay sa kanya roon. Sa harap ng pinuno ng mga armadong lalaki, isang katotohanan ang bumungad kay Nadia na yumanig sa buo niyang pagkatao. Ang taong namumuno sa sindikato ng krimen ay isang taong may malaking bahagi sa kanyang nakaraan. Sino siya? At bakit pinagtagpo sila ng tadhana sa isang sitwasyong napakapanganib? At ano ang tunay na koneksyon ng mga pulis na nangungutong sa sindikatong ito? Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw, isang aspaltadong daan ang tila isang mahabang ahas na gumagapang at humahati sa makapal na kagubatan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ang nakabibinging katahimikan ay biglang nabasag ng isang pulang container truck ang biglaang huminto. Ang malaking sasakyan ay kahina-hinalang hinarang ng 3 patrol car ng pulisya. Sa likod ng manibela, isang babaeng may mahabang itim na buhok na nakatali ng maayos, na kilala bilang si Nadia, ay nagpakita ng isang kapansin-pansing kahinahunan. Bagamat sa unang tingin ay mukha lamang siyang karaniwang trooper, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa talas at pagkaalerto na hindi pangkaraniwan. Isang pahiwatig na mayroon pang higit sa kanya, kaysa sa isang simpleng tagapagmaneho. Pagkatapos tuluyang huminto ng truck, agad na lumapit ang ilang pulis. Sa kanilang lahat, ang figura ni Police Captain Hernan Santos ang pinakaprominente. May isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi, pinangunahan niya ang grupo. Magandang tanghali, Ma'am Driver, bati niya sa tonong puno ng pananakot. Nagsasagawa kami ng regular na checkpoint sa rutang ito. Pakiusap, ipakita ang mga papeles ng sasakyan at mga dokumento ng iyong kargamento. Sa likod niya, sina Police Corporal Johnny Cruz at Patrolman Adrian de Magiba, 2 pulis na kilala sa pagsasamantala sa katahimikan ng daan para mangotong sa mga trooper, ay nagmamasid na may mga matang puno ng ganid. Sige po, maikling sagot ni Nadia habang inaabot ang mga hinihinging dokumento. Tinignan ni Kapitan Santos ang mga papel na maihalatang katamaran. Ilegal na kargamento pala, bigla niyang paratang, sabay taas ng kilay. Malinaw na paglabag ito sa batas. Alam mo ba ang kahihinatnan nito, hindi ba? Lumapit siya, at ang amoy ng sigarilyo ay humahalimuyak mula sa kanyang hininga. O baka naman gusto mong dito na lang natin ayusin, Ma'am. May mabilis na paraan para sa mga kasong ganito. Tumango-tango sina Cruz at de Magiba na para bang sinasang-ayunan ang bawat salita ng kanilang hepe. Hindi na tinag si Nadia. Sa tingin ko, walang iligal dito, sabi niya sa malamig ngunit matatag na boses. Lahat ng dokumento ay kumpleto at ayon sa batas. Bahagyang tumawa si Kapitan Santos, isang tawang puno ng pangmamaliit. Huwag kang magpakabayani. Marami ng trooper na katulad mo ang sumuko rin sa huli. Kaysa maabala ka pa at dalhin sa istasyon, mas mabuting ayusin na lang natin. Pwede naming ayusin ang lahat. Ang kanyang kamay ay nagsimula pang gumalaw ng hindi nararapat, sinusubukang hawakan si Nadia, isang kilos na malinaw na lumalagpas sa kanyang otoridad. Magkano ang kaya mong ibigay para mabilis matapos ang usapang ito? Giit niya na may diin. Isang halagang nararapat para sa maayos na paglalakbay sa tahimik na daang ito. Tinitigan ni Nadia ang 3 pulis ng may malamig na tingin. Walang bahid ng takot sa kabila ng kanilang panggigipit at banta. Sanay na siya sa ganitong uri ng sitwasyon. Sa tingin ko, nagkakamali kayo ng kinakalaban, sabi niya sa boses na mahina, ngunit puno ng kapangyarihan, hinahayaang bumalot ang katahimikan sa sandaling iyon. Kung alam niyo lang kung sino talaga ako, malamang nakaluhod na kayo ngayon.
Ang mga salitang iyon ay tumarak na parang patalim sa kayabangan ni Kapitan Santos at ng kanyang mga tauhan. Ang mukha ni Santos, na kanina'y puno ng mapanuksong ngiti, ay bahagyang kumunot ang noo. Nagkatinginan sina Cruz at Dimagiba, parehong nakaramdam na mayroong kakaiba sa trooper na nasa kanilang harapan. Sinubukan ni Kapitan Santos na bawiin ang kontrol sa sitwasyon. "Huwag kang magbiro, miss," sabi niya, bagamat may bahagyang panginginig sa kanyang tono. "Seryosong usapan ito. Pwede kang mabulok sa kulungan." Ngunit hindi siya binigyan ni Nadia ng pagkakataon. Sa isang mabilis at sanay na kilos, dumukot ang kanyang kamay sa kanyang baywang. "Mas mabuting umatras na kayo," utos niya. Ang kanyang boses ngayon ay tumigas na parang bakal. Bago pa man makakilos si Santos, isang baril na ang nasa kamay ni Nadia, nakatutok diretso sa noo ng kapitan. Ang tatlong tiwaling pulis ay biglang natigilan, nanigas sa kanilang kinatatayuan na may malinaw na takot na mababasa sa kanilang mga mata. Ang mapanuksong ngiti ni Santos ay ganap na naglaho, napalitan ng ekspresyon ng pagkabigla at takot na hindi niya maitago. Ang sitwasyon ay biglang nagbago sa loob lamang ng ilang segundo. Ang tensyon sa aspaltadong daan ay bigla ang lumala. Ang tatlong tiwaling pulis na kanina inagyayabang kay Nadia ay ngayoy tahimik at nanigas, napako sa kinatatayuan dahil sa dulo ng baril na nakatutok sa kanila. Si Kapitan Santos, na may putlang mukha, ay naghanap ng sasabihin. "Iibaba mo ang baril mo, miss," nautal niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Hindi ito ang solusyon. Pwede natin itong pag-usapan ng maayos." Sina Cruz at Dimagiba ay napalunok na lamang. Ang kanilang mga mata ay hindi may alis sa baril na hawak ni Nadia. Ngunit bago pa man makasagot si Nadia, ang ugong ng makina ng papalapit na sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng kagubatan. Mula sa likod ng makakapal na puno ay sumulpot ang dalawang itim na thi sa matuli na takbo. Umalingit-ngit ang kanilang mga gulong nang huminto sila, hindi kalayuan, bumuo ng pormasyon na pumapalibot sa truck ni Nadia. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng sasakyan at mula sa loob ay lumabas ang maraming armadong kalalakihan. Mukha silang propesyonal at walang awa. Isang lalaking matipuno na may tatoo sa kanang braso ang humakbang pasulong. Aba, mukhang may maliit na salu-salo rito, pang-uyam niya na may malawak na ngisi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Nadia at sa baril na hawak nito. Mukhang naglalaro ang magandang trooper na ito sa mga alagad ng batas. Tumingin siya kay Kapitan Santos. "May problema ba, Mr. Police? Kailangan niyo ba ng tulong?" Si Kapitan Santos, na pakiramdam ay inagawa ng eksena, ay biglang nakahanap muli ng boses. "Ang lakas ng loob mong magtutok ng baril sa isang opisyal. Mabubulok ka sa kulungan," sigaw niya kay Nadia, sinusubukang ipakita ang kanyang otoridad sa harap ng mga bagong dating. "Tumahimik ka," sigaw ng lalaking may tatoo, tinutok ang kanyang armas kay Santos. "Wala ka nang pakialam dito, Mr. Police. Hayaan mong kami na ang tumapos nito." Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang buong atensyon kay Nadia. "Miss Driver, isuko mo na iyang baril ng maayos. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Napapaligiran ka na." Tumingin si Nadia sa paligid, nakita ang kanilang bilang na mas marami. Ang kanyang baril ay nanatiling nakatutok, ngunit alam niyang ito ay isang laban na hindi patas. "Sino kayo?" tanong niya, ang boses ay nanatiling kalmado. "Hindi mo na kailangang malaman," sagot ng isa pang lalaki, ang kanyang armas ay handa ng iputok. "Ang mahalaga, nandito kami para sunduin ka. May isang taong gustong-gusto kang makilala." "Hindi ko kayo kilala," sinubukan ni Nadia na mag-aksaya ng oras, naghahanap ng butas para makatakas. "O, makikilala mo rin siya," sagot ng lalaking may tatoo. "At pagkatapos nito, magsisisi ka na hindi ka sumuko ng maayos." Sa isang maikling utos, hulihin siya, kumilos ng mabilis ang mga lalaki. Sinubukan ni Nadia na lumaban ng buong lakas, iwinasiwas ang kanyang mga kamay, sumipa, at sinubukan pang magpaputok. Ngunit dahil sa kanilang dami, siya ay napagod at natalo. Sa maikling panahon, siya ay napasuko at sa pilitang kinalagkad patungo sa isa sa mga itim na ithi na naghihintay. "Bitawan niyo ako," sigaw ni Nadia, sinusubukang pumiglas. Ngunit ang kanilang hawak ay napakahigpit.
Ang kanyang matinding paglaban ay nagwakas, at siya ngayon ay isang bihag. Matapos mapasuko, si Nadia ay sa pilitang kinaladkad ng mga armadong lalaki. Ang kanyang pagpupumiglas ay walang saysay sa harap ng kanilang nakalalamang na bilang. Inihagis siya sa loob ng isa sa mga itim na SUV, at ang mga sasakyan ay mabilis na umalis, nilisan ang tahimik na aspaltadong daan at pumasok sa kalaliman ng kagubatan. Ang maikling biyahe ay nagtapos sa isang luma at tila abandonadong bodega, malayo sa paningin at pandinig ng sinuman. Sa loob ng bodega, na madilim at puno ng makapal na alikabok sa bawat sulok, si Nadia ay hinarap sa isang lalaking matipuno ang katawan, may matalas na titig at isang mapanuksong ngiti na hindi nalalayo sa kay Kapitan Santos. Ang lalaki ay si Rico, ang kinikilalang kanang kamay ng pinuno ng sindikato. Lumapit si Rico, pinagmasdan si Nadia mula ulo hanggang paa. Kaya ito pala ang trooper ng truck na gumawa ng gulo sa kalsada, sabi niya sa tonong ng mamaliit. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa loob ng bodega. Narinig ko na pinahirapan mo raw ang mga pulis na iyon. Sayang naman, miss, napunta sa maling lugar ang katapangan mo. Bahagya siyang tumawa, sinundan ng ilang tauhan sa likod niya. Sino ka ba sa akala mo? Isang bayani. Isa ka lang trooper na walang alam na nagkataong nagdadala ng mahalagang kargamento na pag-aari namin. At ngayon, napasok ka sa isang gulo ng mga sindikato na hindi mo man lang naiintindihan. Si Nadia, bagamat nakatali, ay nagpakita pa rin ang pambihirang kahinahunan. Tinitigan niya si Rico ng walang takot. Walang alam, inulit niya ang salita na may bahagyang ngiti na biglang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi nagpapakita ng takot, kundi isang kumpiyansa na ikinabahala ni Rico. Nagkakamali ka, Ginoong Rico. Kumunot ang noo ni Rico. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba matatakot mo ako? Nasa teritoryo ka namin ngayon, miss. Walang sinuman ang makakatulong sa iyo rito. O, hindi ako nananakot, sagot ni Nadia, lalong lumapad ang kanyang ngiti. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang isang bagay. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang titig ngayon ay mas matalas pa kaysa dati. Akala ninyo ako ang nahulog sa bitag, pero ang totoo, kayo ang pumasok sa patibong. Ang mga salitang iyon ay binitawan na may tono ng tagumpay, na para bang siya ang utak sa likod ng lahat ng pangyayari, hindi isang biktima. Nagkatinginan si Rico at ang kanyang mga tauhan. Pagkalito at kaunting hindi paniniwala ang nagsimulang mamuo sa kanilang mga mukha. Ang atmosfera sa loob ng bodega ay biglang lumamig na para bang ang mga salita ni Nadia ay nagdulot ng isang masamang pangitain. Pinanliitan ng mata ni Rico si Nadia, sinusubukang basahin ang ekspresyon sa mukha ng babae. Patibong. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka ata. Ang kanyang boses ay nang uyam, ngunit may bahagyang panginginig ng kaba. Ang mga tauhan sa paligid ay mukharing nalilito. Sino ka ba talaga? Isa ka lang naman tangang trooper ng truck. Dumura siya sa gilid, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi mo ba alam kung sino ako? Kaya kitang ipawala sa gubat na ito ng walang bakas. O, alam ko kung sino ka, kalmadong sagot ni Nadia, lalong lumapad ang kanyang ngiti. Isa ka lang maliit na piyesa sa isang mas malaking laro, Ginoong Rico. Tigilan mo na ang kalokohan mo, sigaw ni Rico, naubos na ang kanyang pasensya. Walang darating para iligtas ka rito. Tapos ka na. Subalit, bago pa man matapos ang mga banta ni Rico, isang malakas at nakabibinging pagsabog ang biglang yumanig sa buong bodega. Ano yon? Sigaw ni Rico, nagulat. Ang pader sa likod ng bodega na kanina ay mukhang matibay ay gumuho at naging pira-piraso. Makapal na usok at alikabok ang agad na pumuno sa hangin. Isang stun grenade ang pumasok, sinundan ng iba pang granada na sunod-sunod na sumabog. Isang nakasisilaw na puting liwanag at malakas na dagundong ang nagpatumba sa lahat. Sugod! Sugod! Huwag hayaang may makatakas. Mga boses na matatag at sanay ang nagsimulang marinig. Umalingaw-ngaw ang mga tunog ng rubber bullets na sunod-sunod na pinaputok, pinatumba ang mga tauhan ni Rico isa-isa. Taas ang kamay! Huwag gagalaw, sunod-sunod na utos ang narinig. Ang bodega na dating madilim ay napuno ngayon ng liwanag mula sa mga tactical flashlight at mga aninong mabilis na kumikilos. Lintik!
Nilinlang tayo, sigaw ni Rico, sinusubukang kunin ang kanyang baril. Ngunit ang kanyang mga binti ay nanghihina dahil sa epekto ng stone grenade. Nakita niya si Nadia na nakangiti sa kanya, isang ngiti ng ganap na tagumpay. Ikaw, plano mo ang lahat ng ito. Siyempre, sagot ni Nadia, habang mabilis siyang nilapitan ng ilang ahente para kalagan. Sinabi ko na sa inyo, kayo ang pumasok sa patibong. Sa loob ng ilang segundo, umabot sa kasukdulan ang kaguluhan. Si Rico at ang kanyang mga tauhan, nagulat at paralisado dahil sa epekto ng mga granada at tama ng rubber bullets, ay walang pagkakataong lumaban. Hulihin ang lahat, ay secure ang lugar, utos ng isang team leader mula sa isang elite National Intelligence Bureau. Ang mga tauhan ni Rico ay nakahandusay at walang magawa. Si Nadia, na ngayon ay malaya na, ay agad na tumayo. Walang pag-aalinlangan, siya ang nanguna sa operasyon, itinuturo ang mga tumpok ng iligal na armas at mga kahon ng mga lihim na dokumento. Ay secure ang lahat ng armas. Huwag palampasin ni isang dokumento, utos niya sa malakas at may otoridad na boses, pinatutunayan na hindi siya biktima, kundi ang utak sa likod ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan ng pagsalakay ng elite team mula sa National Intelligence Bureau, DIB, sa bodega, kung saan mabilis at walang awang napasuko sina Rico at kanyang mga tauhan, nakakita ng pagkakataon sina Kapitan Santos, Cabo Cruz, at Patrolman Dimagiba na tumakas. Nasaksihan nila ang bagsik ng operasyon at napagtanto kung gaano kalala ang kanilang sitwasyon. Bilis, kailangan nating makaalis dito, sigaw ni Santos kina Cruz at Dimagiba. Namumutla ang kanyang mukha. Hindi natin to laban. Lintik na isahan tayo. Si Cruz, na nanginginig, ay nagtanong, pero kapitan, paano si Nadia? Siya. Sino ba talaga siya? Hindi na yon mahalaga ngayon, sigaw ni Santos. Naglilibot ang kanyang mga mata, naghahanap ng daan palabas. Ang mahalaga, mailigtas natin ang sarili natin. Dito tayo. Nagtakbuhan sila, sumuot sa pagitan ng makakapal na puno na hindi nila kabisado, iniwan ang kaguluhan sa bodega. Sigurado silang nakatakas na sila mula sa impyernong iyon. Ligtas na tayo ngayon, sabi ni Santos, hingal na hingal matapos tumakbo ng malayo. Lintik, sino mag-aakala na ang babaeng yon? Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagtakas. Wala pang 24 na oras ang lumipas, sa isang ibang lugar, hindi sa loob ng gubat kundi sa isang mas mataong urban na lugar, silang tatlo ay dinakip. Isang espesyal na team mula sa PIMP Internal Affairs Service ang biglang sumulpot. Kapitan Hernan Santos, Cabo Johnny Cruz, Patrolman Adrian Dimagiba. Arestado kayo sa salang pang-aabuso sa kapangyarihan at pagkakasangkot sa krimen, malakas at matatag na sabi ng isang opisyal ng I. Natigilan si Santos. Anong kalokohan to? Wala kaming alam, protesta niya, sinusubukang umiwas. Huwag ka nang magsinungaling, Santos, malamig na sagot ng opisyal. Mayroon kaming matibay na ebidensya. Ang lahat ng kilos ninyo sa South Luzon Expressway ay matagal na naming minamanmanan. Yumuko sina Cruz at Dimagiba, alam na tapos na ang kanilang laro. Kami ay sumusunod lang sa utos, pabulong na sabi ni Cruz. Utos na mangotong sa mga trooper at makipagsabwatan sa mga kriminal, umiling ang opisyal ng I. Dinungisan ninyo ang pangalan ng institusyong ito. Walang maraming salita, silang tatlo ay agad na sinuspinde sa kanilang tungkulin at isinailalim sa mas malalim na internal na investigasyon. Ang rehas na bakal ay naghihintay na sa kanila. Hindi na sila mga kinatatakutang pulis sa tahimik na daan, kundi mga bilanggo na haharap sa bunga ng kanilang mga ginawa. Ilang araw matapos ang madramang pagsalakay sa bodega at ang pag-aresto sa mga tiwaling pulis, isang tensyonadong eksena ang naganap sa isang espesyal na interrogation room ng intelligence agency. Ang silid ay may madilim na ilaw at nakakakilabot na aura. Doon, lahat ng suspect, mula sa sindikato hanggang sa mga tiwaling pulis, ay tinipon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng halo-halong pagkalito, galit at takot. Nakaupo silang magkakatabi, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang figura na nakatayo sa kanilang harapan. Ang figurang iyon ay isang mataas na opisyal mula sa DINI, nakasuot ng maayos na uniforme na may mga medalyang nagpapakita ng kanyang ranggo. Dahan-dahan siyang lumakad.
Ang kanyang mga mata ay sinuri ang bawat mukha sa silid na para bang binabasa ang kanilang mga isip. Ang nakabibinging katahimikan ay nabasag ng magsalita ang opisyal. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit walang emosyon, tumatago sa kaluluwa ng bawat suspect. Maligayang pagdating sa katapusan ng laro. Huminto siya sandali para hayaang tumatak ang kanyang mga salita. Si Rico, na halata pa ring inis, ay sumubok sumabat. Anong laro ang sinasabi ninyo? Mga biktima lang kami rito. Tinitigan ng opisyal si Rico ng malamig. Biktima? O, malalaman ninyo kung sino talaga ang biktima rito, Ginoong Rico. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kina Santos, Cruz, at Dimagiba na nakayuko. At kayo, mga pulis, marahil iniisip ninyo na matalino ang ginawa ninyong pangingikil sa mga trooper sa liblib na daan. Pero alam nyo ba? Ang lahat ng pangyayaring naranasan ninyo ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang sand infiltrate operation, isang operasyon pain. Ang mga mukha ng mga bilanggo, lalo na ng mga pulis, ay biglang namutla. Nagkatinginan sila, sinusubukang intindihin ang bawat salita. Ano? Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Santos, ang kanyang boses ay nanginginig. Simple lang, pagpapatuloy ng opisyal. Ang kanyang kilos ay nagpapakita ng ganap na kahinahunan. Si Nadia ay mukhang biktima, na para bang na-frame siya sa pagdadala ng iligal na kargamento. Iyon ay bahagi ng aming script. Huminto siya sandali, hinahayaang lumubog ang katotohanan. Sa katunayan, ang buong kargamento, ruta, at schedule ay maingat naming binalangkas. Bawat detalye, bawat pagkikita, kahit bawat salitang binigkas, lahat ay bahagi ng isang malaking plano. Kaya, lahat ng ito ay set up, nanginginig na tanong ni Cruz, hindi makapaniwala. Eksakto, sagot ng opisyal, at iisa lang ang layunin, ang buwagin ang sindikato ng smuggling na nagdudulot ng panganib sa bansa, at syempre, ang hulihin ang mga tiwaling pulis na nanggugulo sa mga trooper ng truck sa South Luzon. Ang silid ay biglang natahimik. Lahat ng bilanggo ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ngayon ay ganap na maputla, lalo na ang mga pulis. Ngayon lang nila napagtanto na mula pa sa simula, sila ang tunay na na-frame, hindi si Nadia. Isang mapait na katotohanan ang sumampal sa kanila. Ang nakakakilabot na katahimikan ay bumalot sa interrogation room. Ang mga mukha ng mga bilanggo, lalo na ni Kapitan Santos, Cabo Cruz, at Patrolman Dimagiba, ay ganap na namutla, tinamaan ng katotohanang sila ay naging bahagi lamang ng isang malaking plano. Nagkatinginan sila na may mga matang walang laman na para bang gumuho na ang kanilang mundo. Si Rico, ang kanang kamay ng sindikato, ay hindi makapaniwala ng lalaki ang mga mata. Hinayaan ng mataas na opisyal ng IKI na magtagal ang sandaling iyon ng katahimikan, hinahayaang tumagos ang mapait na katotohanan sa isipan ng bawat suspect. Pagkatapos, sa parehong matatag na boses, ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag, itinuturo ang mga pulis na tulala pa rin. Kayong lahat ng mga tiwaling pulis ay matagal ng target namin. Ang inyong mga gawain na nanggugulo sa mga trooper ng truck sa timog na ruta ay hindi nakaligtas sa aming pagmamanman. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga miyembro ng sindikato. At kayo, mga miyembro ng smuggling network, matagal na kayong tinik sa lalamunan ng seguridad ng bansa. Pero yung trooper ng truck na iyon, nautal si Santos, hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Siya. Isa lang siyang ordinaryong babae. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng opisyal. Isang ngiting hindi nagpapakita ng katuwaan kundi kasiyahan. Iyan ang malaking pagkakamali ninyo. Si Nadia ay hindi isang ordinaryong trooper. Huminto siya sandali, hinahayaang maghang sa ere ang kanyang mga salita, lumilikha ng matinding tensyon. Siya ay isang senior intelligence agent namin. Nang marinig iyon, umismid si Rico, hindi makapaniwala. Ahente. Kalokohan. Mukha siyang ordinaryong trooper. Iyan ang kanyang kahusayan, Ginoong Rico, sagot ng opisyal, ang kanyang boses ngayon ay maihalong pagmamalaki. Sinanay siya para magpanggap, mag-infiltrate, at buwagin ang mga madidilim na network mula sa loob. Sa buong panahong ito, siya ay nag-ooperate sa ilalim ng perpektong pagbabalak kayo, nangangalap ng impormasyon,
bumubuo ng tiwala, at naghihintay ng tamang oras para umatake. Tinitigan niya ng matalim ang lahat ng bilanggo. At kayong lahat, sa lahat ng inyong iligal at korap na gawain, matagal nang nasa listahan namin. Kayo ay bahagi lamang ng malaking lambat na aming inilatad, at sinadya ang pain na ginamit namin para hilahin kayo palabas mula sa inyong mga pinagtataguan. Walang sagot mula sa mga suspect. Tanging mga matang walang laman at takot ang nangingibabaw sa interrogation room. Ngayon ay lubos na nilang naunawaan na sila ay naging biktima ng isang operasyong mas sopistikado at planado kaysa sa kanilang inaakala. Tapos na ang laro at sila ay talunan. Matapos ang nakakagulat na pagbubunyag tungkol sa Operasyon Pain, at sa tunay na pagkatao ni Nadia bilang isang senior intelligence agent, ang interrogation room ay muling binalot ng makapal na katahimikan. Ang mga bilanggo ay tulala pa rin. Nangingibabaw ang mga matang walang laman habang lalong kumakapit ang takot. Kakatanggap lang nila ng isang malakas na suntok na nagpamulat sa kanila kung gaano sila kaliit sa malaking iskema na ito. Hinayaan ng mataas na opisyal ng ET na magtagal ang katahimikan, nagbibigay ng oras para lubusang tumagos ang katotohanan. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong, tinitigan ng matalim si Rico na, bagamat gulat pa rin, ay nagsimulang magpakita ng kaunting paglaban sa kanyang mga mata. Lahat kayo ay mga piyesa lamang ng chess sa isang mas malaking laro, sabi niya sa boses na kalmado, ngunit tumatagos. At tulad sa bawat laro, laging may isang mastermind sa likod nito. Kumunot ang noo ni Rico. Mastermind? Anong pinagsasabi ninyo? Nagtatrabaho kami para sa aming sarili. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng opisyal, isang ngiting puno ng kahulugan. O, talaga ba? O iyan lang ang iniisip ninyo? Gumawa siya ng isang madramang paghinto. Ang kanyang boses ngayon ay mas mababa, puno ng intriga. Ang mas malalim na imbestigasyon na ginawa namin bago pa man ang operasyong ito ay tumuturo sa isang taong mas malaki pa. Isang taong may malawak na koneksyon at impluensya. Si Santos, ang tiwaling pulis na kanina inamumutla, ay sumubok maglakas loob. Sino? Sino ang tinutukoy ninyo? Isang taong ang network ay laganap sa iba't ibang sektor, pagpapatuloy ng opisyal, hindi pinansin ang sabat ni Santos. Sa politika, sa negosyo, kahit sa hanay ng mga alagad ng batas tulad ninyo. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang pangalan na biglang nagpatigil sa hininga ng lahat, lalo na ni Rico. Siya si Leo De Leon, isang mayamang negosyante na sa paningin ng lahat ay malinis. Ngunit siya ang tunay na utak ng sindikato ng smuggling na ito. Nagulat si Rico. Si De Leon? Impossible. Siya ang boss namin. Napagtanto niyang sobra na ang kanyang nasabi. Eksakto, Ginoong Rico, sabi ng opisyal na may tono ng tagumpay. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Siya ang kumukontrol sa inyo, mga smuggler. At siya rin ang may impluensya para protektahan ang mga tiwaling pulis tulad nila. Itinuro niya sina Santos, Cruz, at Dimagiba. Ngunit, tulad ng alam na ninyo, wala rito si De Leon kasama ninyo. Huminga ng malalim ang opisyal. Ang kanyang tono ay bahagyang nagbago at naging seryoso. Nakatakas siya bago pa namin siya mahuli. Marahil ay nabigyan siya ng babala o may matalas siyang pakiramdam. Kaya tumakas siya, tanong ng isa sa mga tauhan ni Rico, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Sa ngayon, matatag na sagot ng opisyal. Pero sandali na lang iyon. Siya ngayon ay isang national-level most wanted person, at hindi kami titigil hanggat hindi siya natatagpuan at nadadala sa hustisya. Ang mga salita ng opisyal ay nanatili sa hangin, nag-iiwan ng isang pangako ng isang mahabang pagtugis na kasisimula pa lamang. Matapos ang nakakagulat na pagbubunyag tungkol kay Leo De Leon bilang ang mastermind na nakatakas, ang atmosfera sa interrogation room ay nanatiling puno ng tensyon at pagkadismaya. Ngayon ay lubos nang nauunawaan ng mga bilanggo ang lawak ng operasyong bumihag sa kanila. Subalit sa labas, isang ibang kwento ang inihahanda para sa publiko. Ilang araw ang lumipas, nagulantang ang publiko sa isang malaking press conference na isinagawa ng kapulisan. Sa likod ng mga banner ng institusyon, isang komandante ng pulisya na may otoridad ang humarap sa dose-dosenang mga mamamahayag at kamera ng telebisyon.
Ngayong araw, buong pagmamalaki naming inaanunsyo ang isang malaking tagumpay sa aming kampanya laban sa organisadong krimen. Panimula niya sa malakas na boses, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Dahil sa masipag na pagtatrabaho at dedikasyon ng aming team, matagumpay naming nahuli ang isang sindikato ng iligal na pagpupuslit ng armas na matagal nang nagdudulot ng banta sa seguridad ng ating mamamayan. Isang malakas na palakpakan ang narinig, ngunit marami sa mga mamamahayag ay handa na sa kanilang matatalim na tanong. Commander, sigaw ng isang mamamahayag mula sa harap. May kinalaman ba ito sa pag-aresto sa ilang tiwaling pulis na nag-viral sa social media? Tumango ang komandante. Tama ka. Matagumpay din naming nahuli ang mga tiwaling pulis na madalas mangotong sa mga trooper ng truck sa South Luzon. Ang kanilang mga gawain ay isang malaking dungis sa pangalan ng aming institusyon at kami ay nakatuon sa paglilinis ng aming organisasyon mula sa mga korap na elemento. Isa pang tanong ang sumunod. Commander, maaari niyo bang ipaliwanag kung paano isinagawa ang operasyong ito? Isang mamamahayag naman ang nagtanong, sino po ba talaga ang nakahuli sa kanila? Totoo po bang may isang magandang babaeng trooper na nakahuli sa kanila? Ang tanong na iyon ay agad na nagdulot ng bulungan sa mga mamamahayag na karamihan ay nakabasa na ng mga balita online tungkol sa misteryosong trooper. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng komandante, isang ngiting nagtatago ng misteryo. Tungkol sa detalye ng operasyon, hindi ako makapagbigay ng karagdagang impormasyon para sa kapakanan ng patuloy na investigasyon. Tumingin siya diretso sa kamera. Ang kanyang tono ay naging maseryoso at puno ng lihim. Ngunit tungkol sa babaeng trooper na inyong binanggit, may kinalaman ang isang babae na malaki ang naitulong sa operasyong ito. Huminto siya sandali, nagdulot ng pananabik sa mga mamamahayag. Ngunit kailangan kong sabihin na ang babaeng trooper na iyon ay nasa isang lugar ngayon na walang sinuman ang makakaalam kung nasaan siya. Ang sagot na iyon ay agad na nagdulot ng kaguluhan. Bakit po itinatago, Commander? Nasa panganib po ba siya? Sino po ba talaga siya? Sunod-sunod ang mga tanong. Ngunit nanatiling tahimik ang komandante. Isang misteryosong ngiti lamang ang kanyang isinagot, nag-iwan ng isang malaking palaisipan sa isipan ng publiko. Tapos na ang press conference, ngunit ang alinggaw nito ay malakas pa ring nararamdaman sa buong bansa. Ang malabong sagot ng komandante tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong babaeng trooper ay lalong nagpaalab sa kuryosidad ng publiko. Ang balita tungkol sa paghuli sa sindikato at sa mga tiwaling pulis ay agad na naging laman ng lahat ng media. Breaking news, misteryosong babae trooper ng truck, binuwag sindikato ng krimen. Ito ang isa sa mga headline ng isang pambansang pahayagan. Ang telebisyon at radyo ay walang tigil sa pagtalakay sa fenomenong ito. Sino ba talaga ang babaeng ito? Paano niya nagawa ang lahat ng ito, haka-haka ng isang news anchor sa isang primetime news program? Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Dati ba siyang militar o baka isang bayaning hindi kilala? Ilang media outlet ang naglabas ng mas malalim na kwento tungkol sa babaeng trooper na lumaban sa mga kriminal at tiwaling pulis. Bagamat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay itinago, ang kwento ng kanyang katapangan ay naging inspirasyon. Talagang kahanga-hanga. Isang ordinaryong babae ay kayang labanan ang ganito kalaking krimen, komento ng isang mamamayan sa isang panayam sa kalye. Kailangan natin ng mas maraming taong tulad niya. Hindi ko akalain na may taong ganito katapang, sabi ng isang ina sa kanyang kapitbahay. Isipin mo, trooper lang siya pero ang gawa niya, tinalo pa ang maraming pulis. Sigurado akong may special training yan, Mere, sagot ng kapitbahay. Imposibleng maging ganoon kakalmado ang isang ordinaryong tao sa harap ng panganib. Ang mga mamamayan ay humanga sa ginawa ng babaeng trooper. Siya ay naging simbolo ng katapangan at pag-asa. Isang totoong kwento ng isang individual na naglakas loob na tumayo laban sa korupsyon at organisadong krimen. Ang usapan tungkol sa kanya ay hindi natapos sa mga kapihan, sa palengke, hanggang sa mga online forum. Marami ang sumubok hulaan ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit lahat ng pagsisikap ay nauwi sa wala. Tiniyak ng komandante na mananatili siyang anonymous, malayo sa matinding atensyon ng publiko. Ang kanyang katauhan ay naging isang urban legend,
isang modernong kwento ng kabayanihan na ipinapasa mula sa bibig hanggang bibig, nagpapatibay sa imahe ng isang hindi kilalang bayani na lumalaban para sa katarungan sa likod ng mga eksena. Ilang buwan na ang lumipas mula nang humupa ang ingay ng press conference at ang balita tungkol sa misteryosong babaeng trooper. Ang pangalan ni Nadia ay hindi kailanman nabanggit at ang kanyang kinaroroonan ay nanatiling isang misteryo para sa publiko. Habang ang karamihan ay abala na sa mga bagong kwento, si Nadia ay namumuhay ng tila payapa, malayo sa gulo ng syudad sa isang tahimik na suburb. Ang kanyang bahay ay simple, may maliit na hardin at mga kortinang laging nakasara. Madalas siyang nakikitang namimili sa lokal na palengke o nag-ehersisyo sa umaga, mukhang isang ordinaryong babae. Nadia, himala at mag-isa kang namalengke, bati ng isang palakaibigang kapitbahay isang umaga. Ngumiti si Nadia. Opo, Aling Pacing, susubok ako ng bagong recipe. Aba, sana masarap ha. Nasaan ang asawa't mga anak mo, usisa ng kapitbahay, gaya ng dati. Wala sila sa bahay, maikling sagot ni Nadia, iniiwasan ang mas malalim na tanong, isang ugaling sanay na niyang gawin para maprotektahan ang kanyang privacy. Ngunit, sa likod ng kanyang normal na pamumuhay, may isang lihim na nakatago. Sa loob ng kanyang garahe, may isang trapdoor na patungo sa isang sikretong basement. Ang silid na iyon ay malayong maging isang ordinaryong bodega. Ang mga pader nito ay puno ng mga detalyadong tala ng operasyon, masalimuot na intelligence maps, at mga larawan ng mga target. May mga pulang sinulid na nag-uugnay sa mga lokasyon, code names, at mga mukha na nakakalat sa mapa. Bawat file, bawat larawan ay piraso ng mga misyon na natapos na at mga darating pa. Sa gitna ng silid, isang malaking larawan ni Leo de Leon ang nakasabit, na tila sentro ng lahat ng impormasyon. Ang kanyang kalmadong mukha, bahagyang ngisi, at matalas na titig ay nakatingin diretsyo, na para bang alam niyang siya ang pangunahing target. Madalas na ginugugol ni Nadia ang oras niya roon, nirerepaso ang mga datos, sinusuri ang mga pattern, at pinaplano ang susunod na hakbang. Ang kanyang payapang buhay ay isang takip lamang. Sa likod nito, ang ahente ay aktibo pa rin, naghihintay ng hudyat para kumilos muli. Gabi na, sa sikretong basement na nagsisilbing personal niyang headquarters, sinusuri ni Nadia ang ilang mga bagong dokumento. Tahimik ang paligid, tanging ang mahinang ilaw mula sa monitor at desk lamp ang kasama niya. Nakatuon siya sa isang intelligence map na puno ng mga marka at tala. Ang kanyang isipan ay abala sa pag-aayos ng mga piraso ng impormasyon. Sa pader, malinaw na nakikita ang malaking larawan ni Leo de Leon, ang titig nito ay tila hinahamon si Nadia na magpatuloy sa pagtugis. Bigla, isang maliit na notifikasyon ang lumitaw sa screen ng kanyang tablet. Isang bagong confidential file ang natanggap niya sa pamamagitan ng kanilang secure na network. Ang file ay may markang Top Secret, Advanced Analysis. Kumunot ang noo ni Nadia. Karaniwan, lahat ng impormasyon ay direktang ipinapadala sa kanyang sistema. Ang isang pisikal na file, kahit na digital, ay nangangahulugang may mas personal at sensitibong laman ito. Agad niyang binuksan ang digital file. Sa loob nito ay may detalyadong resulta ng effective analysis at ilang luma at kupas na mga archive. Ano to? Bulong niya sa sarili, may halong kuryosidad at kaba. Sinimulan niyang basahin, sinuri ang bawat linya ng teksto at mga code na pamilyar sa kanya. Sa una, tiningnan niya ito bilang karaniwang data, marahil ay may kaugnayan sa background ng ibang mga target. Ngunit nang umabot ang kanyang mga mata sa konklusyon ng effective analysis, biglang nanigas ang katawan ni Nadia. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago mula sa konsentrasyon, tungo sa matinding pagkabigla. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Paulit-ulit niyang itinuturo ang cursor sa isang pangalan sa isa sa mga lumang archive at sa resulta ng EV. Hindi. Imposible to, bulong niya, halos hindi marinig. Binasa niya ulit at ulit na para bang umaasang may mali sa datos na kanyang nakikita. Ang lumang archive ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa nakaraan ng isang pamilyar na pamilya at ang resulta ng EV. Ito ay isang tugma na hindi inaasahan. Sa bawat salitang kanyang binabasa, isang nakakakilabot at hindi mailarawang katotohanan ang nagsimulang mabunyag.
Si Leo de Leon, ang numero unong kalaban ng Estado, ang national most wanted person na matagal na niyang tinutugis, ay ang kanyang tunay na ama. Ang amang nawala sa kanyang buhay mula pa noong sanggol siya, nag-iwan ng isang malaking puwang na hindi kailanman napunan. Gumuho ang mundo ni Nadia sa isang iglap. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang ahente, maging ang dahilan sa likod ng kanyang misyon, lahat ay naglaho. Nanatili siyang nakatayo, tulala, sinusubukang tanggapin ang napakapait na katotohanan. Ang katahimikan ng basement ay tila nakabibingi ngayon. Tanging ang malakas na pintig ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Ang katotohanang kasasambulat pa lamang ay parang isang malakas na suntok kay Nadia. Sa loob ng kanyang sikretong basement, nanatili siyang tulala, pinoproseso ang katotohanang si Leo de Leon, ang puganting matagal na niyang tinutugis, ay ang kanyang ama na matagal nang nawawala. Ang malaking larawan ni De Leon sa pader ay tila mas naging buhay. Ang titig nito ay parang tumatago sa kaluluwa ni Nadia, puno ng mga tanong at misteryo. Ang mundong kanyang kilala ay gumuho, napalitan ng isang komplikadong labirint na nag-uugnay sa kanyang nakaraan sa pinakamahalagang misyon ng kanyang buhay. Itay, bulong ni Nadia, ang boses ay nanginginig. Bawat paghinga ay tila mabigat, bawat segundo ay parang isang oras. Ang nakabibinging katahimikan sa silid ay biglang binasag ng pagtunog ng kanyang telepono. Ito ay isang espesyal na tono na ginagamit lamang para sa high-level intelligence communication, isang hudyat na hindi maaaring baliwalain. Nanginginig ang kamay, sinagot ni Nadia ang tawag. Nadia speaking, sagot niya, ang boses ay bahagyang paos pa rin. Mula sa kabilang linya, ang boses ng isang mataas na opisyal ng intelligence na may otoridad at diretsahan ay maririnig. Agent Nadia, tawag niya, diretso sa punto. Mayroon kaming napakahalagang impormasyon. Na-detect ng aming tracking team ang lokasyon ni De Leon. Nasa isang tagong compound siya sa liblib na kagubatan ng Central Luzon. Ipinikit ni Nadia ang kanyang mga mata. Ang pangalang iyon na ngayon ay may dalawang kahulugan ay nag-iwan ng sugat sa kanyang puso. Ito ay isang napakasensitibong misyon, Nadia, pagpapatuloy ng boses, bahagyang lumambot na tila nauunawaan ang bigat na pasa ni Nadia. At kailangan namin ang aming pinakamahusay na ahente para sa tahimik na infiltrasyon na ito. Ikaw lang ang makakagawa nito. Huminga ng malalim si Nadia, pinagsama-sama ang kanyang focus. Isa siyang ahente at higit sa lahat, ang tungkulin ay dapat tuparin. Handa ako, matatag niyang sagot, kahit na ang kanyang puso ay nagwawala. Ipadala ang coordinates, kikilos ako agad. Mabuti, sagot ng opisyal. Bukas ng umaga, matatanggap mo ang kumpletong detalye sa pamamagitan ng secure channel. Lahat ng paghahanda ay nagawa na. Tandaan mo, Nadia, idiniin ng boses na may kaseryosohan, ito ang magiging pinakakritikal mong misyon. Nakasalalay ang lahat sa tagumpay ng operasyong ito. Natapos ang tawag, iniwan si Nadia sa katahimikan na ngayon ay iba na ang pakiramdam. Hindi na katahimikan ng pagkabigla, kundi katahimikan na puno ng determinasyon. Ang telepono ay malamig na sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang puso ay nag-aapoy sa isang bagong layunin, harapin ang katotohanan, anuman ang anyo nito, at tapusin ang misyon. Kahit na ang ibig sabihin nito ay harapin ng direkta ang anino ng kanyang nakaraan. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw kinabukasan ng kumilos na si Nadia, dala ang bigat ng desisyong kanyang ginawa. Ang teleponong tumunog kagabi ay nakatago na, ngunit ang mga salita ng opisyal ay malinaw pa ring umaalingaw sa kanyang isipan. Ito ang pinakakritikal mong misyon. Sa halip na gumamit ng opisyal na sasakyan ng intelligence, pinili ni Nadia ang isang ordinaryong kotse na binago. Hindi kapansin-pansin, ngunit may mga nakatagong high-tech na kagamitan. Handa na ang lahat, tanong ni Nadia sa sarili, sinusuri ang kaunti, ngunit epektibong kagamitan na nakalagay sa upuan sa tabi niya. Baril, kutsilyo, encrypted communication device, lahat ay nasa ayos. Nagmaneho siya palabas ng tahimik na suburb, patungo sa coordinates na ipinadala. Ang biyahe ay malayo, tinatahak ang mahihirap na daan, mga liblib at palikulikong kalsada, at pumasok sa kalaliman ng kagubatan ng Central Luzon na bihirang puntahan. Ang makakapal na puno sa magkabilang gilid ay tila mga piping saksi sa kaguluhan sa kanyang isipan. Nakakabaliw to, bulong niya, hindi makapaniwalang patungo siya para hulihin ang sarili niyang ama.
Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni Leo de Leon. Ang ama na ngayon ay isang pugante ng bansa. Paano kita haharapin, Itay? Bulong niya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Anong sasabihin ko sa kanya? Ang mga tanong na iyon ay naglalaro sa kanyang isipan. Ngunit alam niyang bilang isang ahente, kailangan niyang isantabi ang personal na emosyon para sa misyon. Paminsan-minsan, kinakausap niya ang sarili para palakasin ang loob. Focus, Nadia, tungkulin ito. Hindi ito tungkol sa nakaraan. Ngunit bawat liko, bawat anino ng puno ay tila may dalang bigat ng komplikadong kasaysayan ng kanyang pamilya. Nang makarating siya malapit sa coordinates, 100 na paa lamang ang makakadaan, ipinarada ni Nadia ang kanyang kotse sa likod ng makakapal na halaman. Kinuha niya ang kanyang backpack, isinuot ang mga kailangan at lumabas. Malamig at mamasa-masa ang hangin sa gubat. Sige na, Itay, bulong niya muli, tinitigan ang kapal ng mga puno sa kanyang harapan. Parating na ako. Nagsimula siyang gumapang ng tahimik, tumago sa makapal na halamanan, kumikilos na parang anino patungo sa target na hindi lang isang pugante, kundi bahagi rin ng kanyang pagkatao. Matapos ang mahirap na paglalakbay, narating din ni Nadia ang pinagtataguan ni De Leon. Gamit ang kanyang husay sa infiltrasyon, gumalaw siyang parang anino, pumasok sa isang compound na isa palang marangyang villa na nakatago sa gitna ng gubat. Bagamat ang lugar ay may modernong security system at binabantayan ng mga armadong tauhan, nagawa ni Nadia na iwasan ang lahat ng ito, palapit ng palapit sa puso ng kuta. Dumaan siya sa mga tahimik na pasilyo, nagtatago sa bawat sulok, hanggang sa isang malaking pinto ang nakakuha ng kanyang atensyon. Mula sa bahagyang bukas na siwang ng pinto, narinig niya ang mahinang kaluskos ng papel. Nandito na siya. Pumasok si Nadia, halos walang ingay. Sa gitna ng silid, isang lalaki ang nakaupo, nakatalikod sa pinto, abala sa mga dokumento sa kanyang malaking mesa na nakaharap sa bintanang nagpapakita ng tanawin ng gubat. Ang figurang iyon ay si Leo de Leon. Narinig ang pag-usog ng upuan at lumingon si De Leon. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata, nagkatitigan sa isang nakabibinging katahimikan. Si Nadia ay kaharap na ngayon si Leo de Leon, ang kanyang ama. Ang mukha ni De Leon, na dati isa litrato lang niya nakita, ay nasa harapan na niya, buhay na buhay. May mga guhit na ng katandaan, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay hindi kumukupas. Tinitigan siya ni Nadia ng matalim, ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong sakit, pagkalito, at determinasyon ng isang ahente. Si De Leon, na bahagyang nagulat, ay agad na nag-compose ng sarili. May bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding pag-iingat ng isang mastermind na nasukol. Nadia, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may hindi inaasahang bigat. Paano? Paano ka nakarating dito? Hindi sinagot ni Nadia ang tanong. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng emosyong matagal ng kinimkim. Bakit, Itay, nanginginig ang boses ni Nadia ngunit puno ng diin? Bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Bakit ka bigla na lang nawala sa buhay ko mula pa noong sanggol ako? Sunod-sunod na tanong ang lumabas sa kanya. Tinitigan lang siya ni De Leon. Ang kanyang mga mata ay matalim, nagpapahiwatig ng mas malalim na lihim. Malalaman mo rin ang lahat, Nadia. May dahilan sa likod ng lahat ng ito. Isang dahilan na hindi pa oras para maintindihan mo. Umiling si Nadia, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Walang dahilan na makapagpapaliwanag sa mga krimen mo, Itay. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng lakas para sabihin ang pinakamabigat na salita. Patawarin mo ako. Pero kailangan kitang dalhin sa headquarters ng intelligence. Hindi na binigyan ni Nadia ng pagkakataon si De Leon na magsalita pa. Ang sinabi ni De Leon tungkol sa mga dahilan sa likod ng kanyang krimen ay lalong nagpaalab sa galit ni Nadia, isang galit na mas malalim pa sa emosyon ng isang anak. Bilang ahente, alam niyang walang anumang dahilan ang makapagbibigay katarungan sa organisadong krimen na sumira sa maraming buhay. Walang dahilan na makapagpapaliwanag sa lahat ng krimen mo, Itay, matalas na sabi ni Nadia, binaliwala ang titig ni De Leon. Hindi kita maaaring hayaang makatakas pa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng buong determinasyon.
Patawarin mo ako, Itay. Pero kailangan kong gawin ang tungkulin ko. Idineklara niya ng may katatagan, kailangan kitang dalhin sa headquarters ng intelligence. Humakbang si Nadia pasulong, ang kanyang kamay ay handa ng pusasan si De Leon. Tinitigan niyang muli si De Leon, ang kanyang baril ay nakaalerto. Ngayon na, Itay, sabi niya, ang kanyang boses ay bumalik sa malamig at matatag na tono. Wala nang takas. Huminga ng malalim si De Leon, bakas ang pagkatalo sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding kakaibang pag-unawa roon, na para bang ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Walang karagdagang paglaban, inilahad ni De Leon ang kanyang mga kamay. Agad siyang pinusasa ni Nadia, at sa wakas, si De Leon ay dinala sa intelligence headquarters ng sarili niyang anak, tinatapos ang mahabang pagtugis sa mastermind ng sindikato. Matapos ang dramatikong pag-aresto sa villa, si Leo De Leon ay nasa loob na ng isang espesyal na interrogation room. Malamig ang hangin sa silid, walang palamuti ang mga pader, at ang maliwanag na ilaw ay tila naghubad sa bawat lihim. Sa harap niya ay nakaupo si Nadia at ilang mataas na opisyal ng intelligence. Seryoso ang kanilang mga mukha. Lahat ng ebidensya ay nakalatag sa mesa, hindi maikakaila. Alam ni De Leon na wala ng lusot. De Leon, simula ng isang opisyal. Sapat na ang mga ebidensyang ito para idiin ka sa iba't ibang krimen, kabilang ang smuggling ng armas at pagiging utak ng isang malaking sindikato. Huminga si De Leon at tumingin kay Nadia. Naiintindihan ko. Hindi ako tatanggi, kalmado niyang sabi, na ikinagulat ng mga opisyal. Pero bago magsimula ang opisyal na interogasyon, may isa akong hiling. Tinitigan niya si Nadia. Gusto kong makausap si Nadia ng kaming dalawa lang. Saglit lang. Nagkatinginan ang mga opisyal. Bagamat may pag-aalinlangan, pumayag sila. Nang silang dalawa na lang ang natira, bumalot ang katahimikan. Nadia, simula ni De Leon, ang kanyang boses ay mababa at puno ng kahulugan. May isang bagay kang dapat malaman, ang mas malaking katotohanan kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito at kung bakit ako nawala sa buhay mo. Tinitigan niya ng malalim ang kanyang anak. Hindi ako ang tunay na mastermind ng sindikatong ito. Ako ay isang double agent. Kumunot ang noo ni Nadia. Anong ibig mong sabihin, Itay? Ipinadala ako ng isang mas mataas at lihim na intelligence organization na nag-ooperate kahit sa itaas ng ID na kinabibilangan mo, paliwanag ni De Leon. Ang misyon ko ay mag-infiltrate ng malalim sa sindikatong ito at buwagin ang isang mas malaking international network na may malalakas na koneksyon sa buong mundo. Ngumiti siya ng mapait. Ang smuggling ng armas na hinahawakan ninyo, ang operasyon pain ninyo. Maliit na bahagi lang yan ang sinusubukan kong buwagin. Maging ang paghuli ninyo sa akin. Bahagi ito ng malaki kong plano para palabasin ang mas malaking target. Natigilan si Nadia. Kaya nawala ka sa buhay ko. Dahil bahagi yon ng pagbabalakayo mo. Tumango si De Leon. Anak, wala akong pagpipilian para sa mas malaking misyon. Alam kong darating kayo. Alam kong magiging mahusay kang ahente. Ngumiti siya ng may kahulugan. Anak kita, Nadia. At ngayon, bahagi ka na rin ng larong ito. Dumukot si De Leon sa kanyang bulsa at iniabot ang isang maliit na VXP flash drive. Lahat ng ebidensya ay nandito. Ang detalye ng tunay na operasyon, mga pangalang mas malaki pa sa inaakala ninyo, at mga koneksyon sa gobyerno na hindi pa nagagalaw. Lumapit siya at bumulong. Ito, Nadia, ang simula ng pinakamalaki mong misyon. Isang misyon na magbabago sa lahat. Kinuha ni Nadia ang flash drive. Malamig ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng halo-halong pagkabigla, pagkalito, at isang bagong determinasyon. Ang kanyang ama ay hindi pala kalaban, kundi isang mas malalim na ahente. At ngayon, ipinamana sa kanya ang isang